Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Police checkpoint sa Iligan City mas hinigpitan dahil sa umano'y kaso ng pamimiki ng car pass. Umano'y panibagong banta sa seguridad sa ilang lugar sa Mindanao, kinumpirma ng PNP. Kahirapan at iba pang kinakaharap na problema ng bansa, kayang resolbahin ng federalism at charter chains ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Constitutional duty ni Pangulong Duterte sa maritime issue, ipinaalala ni Supreme Court Justice Carpio kasabay ng anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea dispute kontra China. Ikalawang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24, sasabayan ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo. Mga pangakong hindi umano natupad ng Pangulo, tutukuyin. Daan-daang traffic law enforcers ipapakalat ng MMDA para sa idaraos na 4 na araw na metro-wide shake drill simula sa Biyernes. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Mas hinigpitan pa ng Philippine National Police o PNP ang pagmamando sa mga checkpoint sa Iligan at Marawi City kasunod ng ulat na may namemeke ng ibinibigay nilang car pass na maaaring magamit ng mga terorista at masasamang loob. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Kumikilos na ang mga otoridad kasunod ng impormasyon na may namimeke o nagre-reproduce ng kanilang car pass. Ang car pass ay ibinibigay ng mga pulis sa mga nagdadala ng relief goods, media at iba pang ahensya ng pamahalaan upang hindi na sila pumila sa checkpoints. Pinuntahan namin yung bawat mga photocopy center, yung sa Xerox. Totoo yun na mayroong nag-reproduce ng car pass. Then, kaya nga puspusan yung pagbabantay natin sa ating checkpoint tungkol po sa car pass. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi madaling gayahin ang kanilang car pass na maaaring gamitin ng mga masasamang loob. Hindi lang yung fake na car pass, fake IDs at saka yung mga mission order na ginagaya nila. Meron naman tayong security feature na alam natin kung alin yung fake at saka hindi. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang National Incident Management Team ng Iligan City sa iba pang sangay ng pamahalaan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa entry at exit points ng syudad. Ang plano namin na corrective measures to coordinate the right agency like the Bureau of Fire at saka yung PNP natin at sila talaga din ang tumutulong sa atin as provider ng resources na ito sa ating pag-inspection. Dumadaan rin sa ngayon sa masusing inspeksyon ng mga otoridad ang mga motorsiklo at iba pang sasakyan na posibleng gamitin ng mga terorista. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na mayroon silang namomonitor na panibagong banta sa seguridad ng ilang mga lugar sa Mindanao. Ito ang balita ni Monokson. Isa sa nakikitang dahilan upang i-extend pa ang pagpapatupad ng martial law ay ang panibagong banta na namonitor ng Philippine National Police sa ilang lugar sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Ronald de la Rosa, may posibilidad na ulitin din ng Maute Group ang ginawa nila sa Marawi sa ilang kalapit bayan. We assess that all the major cities in Mindanao are under threat sa kanilang mga plano. So mahirap na yung i-disregard natin. Kailangan natin, we take this information seriously kasi nga nagawa nga nila sa Marawi, pwede lang gawin sa ibang lugar. Ayon kay De La Rosa, kabilang sa mga lugar na binabantayan nila ngayon ay ang Zamboanga Peninsula, Davao, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Ang mga naturang lugar ay possible target na maaring magkaroon ng gulo gaya ng nangyari sa Marawi. Bago matapos ang 60-day martial law period, irerekomenda ni De La Rosa na ma-extend pa ang batas militar. We better not take chances. Maniguro tayo. Kaya nga, na-declare itong martial law, maniguro tayo. Gamitin na natin itong martial law para makasiguro tayo sa safety and security ng buong Mindanao. Ayon kay PNP Chief Ronald de la Rosa, malaking tulong sa AFP at sa PNP ang ginagawa ngayon ng publiko sa Mindanao na mas nagiging mapagbantay sila sa kanilang mga lugar. Naniniwala rin si De La Rosa sa assessment ni Pangulong Duterte na maaaring matapos na ang kaguluhan sa Marawi sa loob ng 15 araw. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame.
Magsasagawa ng validation ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa displaced families sa Mindanao dulot ng armed conflict upang matiyak na naaabutan sila ng tulong. Natanggap na rin ng DSWD ngayong araw ang 1 milyong pisong donasyon ng COMELEC para sa mga apektado ng Marawi crisis. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Umabot na sa mahigit 100,000 ang displaced families dulot ng armed conflict sa Mindanao sa tala ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, kailangan din nilang i-validate ang bilang ng mga ito upang masigurong maabutan sila ng ayuda habang hindi pa humuhupa ang gulo sa kanilang lugar. Right now, the report says 101,086 families. When we started our assistance, it was just around 10,000. So talagang exponential yung growth, no? So we are validating this. Plano na rin ng DSWD na mailipat sa temporary shelters ang mga evacuee sa tulong na rin ng local government units upang hindi lang sa mga tent na mamalagi ang mga ito. Samantala, ipinagpapasalamat naman ng kagawaran ang 1 milyong pisong donasyon ng Commission on Elections ngayong araw. Sabi ko kanina kay Chair Andy, this is the first donation we have received from fellow government institution. Ito ay isang symbolic na message that the different government agencies are coming together to assist our people in Marawi. Nakapag-abot na rin ng ayuda ang komisyon para sa 112 COMELEC employees na apektado ng gulo sa Lanao del Sur, partikular na sa Iligan at Cagayan de Oro. Sa pangunguna ng COMELEC Employees Union, ng ibang mga opisina, hindi lang dito sa Maynila, pati na rin sa rehiyon. Kung kaya't kami naka-raise din ng, I think it's also over 1 million. Sa mga natatanggap na donasyon ng DSWD, plano nilang mabigyan ng mga bagong laman ang food packs na ipinamamahagi sa mga evacuee sa Marawi. Nananawagan din ang kagawaran sa mga nais pang magpaabot ng tulong na makipag-ugnayan sa kanila upang makapagbigay ng angkop na donasyon para sa mga kababayang naapektuhan ng gulo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sang-ayon si dating Chief Justice Renato Puno sa desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon kontra martial law. Pero para sa dating punong mahistrado, mangangailangan ng panibagong deklarasyon kung ipatutupad na rin ang martial law sa labas ng Mindanao. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Suportado ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng martial law sa Mindanao. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ng dating punong maestrado na napagtibay na ang desisyon sa kaso. Doon sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, 11 ang pumanig, nagsabi na may sufficient factual basis. Yung declaration of martial law. 11 out of 15, that is a great majority. So for all intents and purposes, na pagtibay na. Hindi lang ng ating Korte Suprema, pero pati ang ating Kongreso, sinabi na rin na yung declaration of martial law ay sang-ayon sa ating saligang batas. Nasa kapangyarihan din anya ng Pangulo kung hihingin nito sa Kongreso na palawigin pa ang umiiral na batas militar sa rehiyon. Ngunit ibang usapan na anya kung palalawakin ang mga lugar na sakop nito gaya ng Visayas. Para kay CJ Puno, pinapayagan lamang ang extension sa panahong itatagal ng martial law at hindi sa lugar na nasasakupan nito. Yung scope, iba pong usapan yun. Hindi na extension yun. Kung palalawakin yung sakop ng martial law, marahil another proclamation ang kailangan doon. Dapat din anyang magkaroon ng sariling panuntunan ng Kongreso para sa ganitong sitwasyon. Nagkakalabuan kasi sa probisyon ng saligang batas kung obligadong magdaos ng joint session ang Senado at Kamara upang reviewin ang deklarasyon ng martial law. Para sa dalawang kapulungan ng Kongreso, obligado lamang sila kung babawiin ang deklarasyon ng Pangulo. Mukhang dito sa sitwasyon na ito, wala silang internal rules. So siguro, ang unang dapat gawin ng ating Kongreso, isipin kung ano yung rules ng Congress
that will govern the situations like this. Sabi pa ni CJ Puno, maaari ding masolusyonan ito kung babaguhin at lilinawin ang probisyon ng saligang batas tungkol dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala rin si dating Chief Justice Renato Puno na kaya masolusyonan ng federalism at pagbabago ng saligang batas ang kahirapan at iba pang mga problema ng bansa. Nagbabalik si Roderick Mendoza. Isa sa matagal nang isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabago ng saligang batas at gawing federal system ang pamahalaan. Sa kasalukuyang unitary system, hawak ng national government ang lahat ng kapangyarihan. Mabibigyan naman ng mas malawak na kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa federal system. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni retired Chief Justice Renato Puno na magiging radikal ang pagbabago. Hindi lang po natin muling sinusulat ang ating konstitusyon. But this time, it will be a radical rewriting of the Constitution because we are shifting from a presidential unitary government to a federal form of government. Pero ano nga ba naman ang papakinabangin ni Juan kung papalitan ang saligang batas at babaguhin ang sistema ng ating pamahalaan? Mas maganda yung babaguhin kaysa yung hindi babaguhin. Ngayon, napapagod kami katatakbo eh. Sa akin, hindi siguro. Okay na rin yung ganito, may konting pagbabago lang about sa mga Ayon sa dating punong maestrado, solusyon ito sa kinakaharap ng mga problema ng bansa gaya ng kahirapan. Lalo na nga kung may lalagay sa saligang batas ang mga batayang karapatan ng mahihirap gaya ng edukasyon, kalusugan, pabahay at hanap buhay. Basahin mo yung konstitusyon natin. Ha? Bill of Rights, panay political rights yan. Kung ano hindi pwedeng gawin ng gobyerno, panay individual freedom yan. Basahin mo yung socio-economic rights. Ang haba niyan. Ha? Pero karamihan ang drawing. Walang realization. Hindi sinasakatuparan yan. Walang realization. Pwede tayong mamili ng mga rights of the poor that can be demanded from the state. Mas maganda, yan ang matagal na pinapangarap ng maraming mamamayan. Siyempre, pabor tayo doon, di ba? Kung tutulungan nila tayo ng maayos, okay yun sa akin. Pabor ako doon kasi ikaw bilang sa sarili mo, hindi ka na mahihirapan eh. Ang gagawin mo na lang is gawin mo na lang yung trabaho mo bilang mamamayan. Pwede ring ipagbawal ng direkta sa bagong saligang batas ang mga political dynasty na halos family business na kung ituring ng iba ang mga pwesto sa gobyerno. Mabibigyan din ng pantay na representasyon sa Kongreso at Senado ang mga taga Mindanao. Hindi na as may be provided by law. Dahil pwede pa rin amendahan at pwede nyo pang kayo mag-uusap. Tsaka that will never be provided by law. Dahil sila yung dynasty ang nandun. They will not commit political harikiri. Pag tinignan nyo yung composition ng ating Senate, talong-talo yung mga tiga Mindanao. Mas marami pa yatang senador sa La Vista kaysa sa Mindanao. Ayon pa kay CJ Puno, dapat magawa ang pagbabagong ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon dahil sa tingin niya si Pangulong Duterte lamang ang may kapasidad na gawin ito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Ikalawang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24, sasabayan ang mga kilos protesta ng iba't ibang grupo. Mga pangakong hindi umano natupad ng Pangulo, tutukuyin. Ibabalik na sa pwesto ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang grupo ni Superintendent Marvin Marcos ang ayon sa utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mula sa Camp Crame, itong balita ni Lea Ilagan live. Lea, go ahead.
Di suspended siya. Tapos na ang suspension. Sabi ko, ibalik niyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso, anso. Attorney Red, susundin nga ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik na sa pwesto itong si Police Superintendent Marvin Marcos, ang isa o yung tinatawag na pangunahing suspect sa pagkakapaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay General Bato, kung talagang tapos na ang suspension ng mga ito, ay ibabalik na siya sa pwesto. Aniya, sayang naman ang ipinasusweldo sa mga ito kung hindi naman nagtatrabaho. Pakinggan natin ang pahayag ni General Bato. Balik siya sa dati yung unit. Ang unit niya sa IDG. Bahala na sa IDG kung saan siya ilagay. Sayang man din kung walang ginagawa, di ba? Sayang, walang ginagawa. Sumusweldo, walang ginagawa. Di ba trabahuin natin? Bahala. Ngayon man sinabi ni General Bato na bahala na ang CIDG kung saan ito ilalagay, at sinabi rin niya na bahala na ang grupo ni na Marcos na kaharapin o depensahan ang kanilang sarili doon sa kanilang kinakaharap naman na criminal case. Pakinggan muli natin ang pahayag ni General Bato. So bahala na yun kung paano tatakbo yung criminal. Basta as far as the administrative case is concerned, that was already resolved. May resolution na favorably sa kanila. Ang grupo ni na Superintendent Marvin Marcos at 18 iba pang kasamahan nito ay kinasuhan nga ng murder, subalit napababa ito sa homicide, at na kinasuhan din ito ng administratibo. Yan ay grave misconduct na kung nagkataong guilty o may probable cause ay dismissal from the service ang kanilang kakaharapin. At dahil nga hindi ito napatunayan na nagkasala, ay makakabalik na ang mga ito sa pwesto. Ang kasong kinakaharap ni na Marcos ay ang pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng baybay sa Provincial Jail dyan sa Leyte. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Leia Ilaga, nag-uulat ng live mula sa Camp Crame. Dinagdagan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang bilang ng kanilang tauhan na ide-deploy sa araw ng ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa umano'y posibleng banta ng multi-terrorist group sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joanang. Palalakasin pa ng National Capital Region Police ang kanilang puwersa na magbabantay sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Kung noong unang SONA ay 4,000 mga pulis ang ipinakalat ng NCRPO, ngayong taon ay gagawin na itong 6,000 dahil na rin anila sa umano'y presensya ng maute sa Metro Manila. Of course, no? Kaya isang factor din yun. And we expect na baka yung iba rin pang na-aresto doon, they might be coming here, no? So in-expect din natin yun, baka mamaya dyan talaga lahat nila sila idalhin, no? Kaya we cannot take any chances. Sa kabila nito, muling tiniyak ng NCRPO na sa ngayon ay wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng idaraos na SONA. Samantala, 3 sa 6 na lane naman sa Commonwealth Avenue eastbound lane ang ilalaan ng NCRPO sa mga militanteng grupo na magdaraos ng rally sa July 24. Mahigpit naman ang tagubili ng NCRPO sa kanilang mga tauhan hinggil sa pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga militanteng grupo. Ayon sa PNP, nauunawaan nila ang karapatan ng mga rallyista sa malayang pamamahayag. Nananawagan din tayo sa ating mga militanteng grupo na wag naman silang maging violente dahil we will impose the law kapag ganong nanakit na sila or nanira na sila ng mga private properties, no? While we respect democracy and freedom of assembly and freedom of speech, kailangan pa rin nating na sumunod sa ating batas. Ayon sa PNP, papayagan nilang makaabot ang mga rallyista hanggang sa tapat ng Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Joanna, UNTV News and Rescue, Makati City. Isang malawakang kilos protesta naman ang isasagawa ng iba't ibang grupo sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito umano nila iisa-isahin ang mga hindi natupad na pangako ng Pangulo. Ito ang balita ni Grace Cassie.
Paniningil ang tema ng iba't ibang grupo sa pagsalubong nito sa mismong araw ng SONA ng Pangulo. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General ng grupo, tila pinaasa lamang ng Pangulo ang publiko sa mga binitawan nitong pangako noong nakaraang taon. Hiling din ng grupo sa mga otoridad na huwag silang pigilan sa pagpapahayag ng kanilang saloobin laban sa administrasyon. Sa kontraktualisasyon, sa dagdag sahod, doon sa reforma sa lupa, doon sa mga economic policies ng kasalukuyang administrasyon. Meron pang nakaambang mga dagdag na buwis. Ayon naman kay SONA Ground Commander QCPD Director Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, napapayagan muli nilang makalapit ang mga relihista sa Batasan Complex gaya noong isang taon. Hindi rin daw sila gagamit ng mga concrete barrier at container para pigilan ng mga relihista. Kapalit ng pakiusap na sana ay sundin ng mga ito ang panuntunan sa pagsasagawa ng kilos protesta. 6,000 pulis ang ipakakalat sa buong Quezon City. We will accommodate yung mga request nila as long as it will not be contradicting our security preparation. And nakikita namin na kung magkakaroon kami ng kasunduan o pagkakaunawaan, hindi magiging problema ang paglalatag natin dito sa security deployment natin. Samantala, nagpulong at nag-inspeksyon kanina sa loob ng mababang kapulungan ng Kongreso ang SONA Interagency Task Group. Maghihigpit umano sila sa seguridad ngayon dahil sa banta ng panggugulo ng mga relihista. Naghahanda rin umano sila sa posibilidad na magsagawa ng pag-atake ang mga terorista. Because sa marami nang nagawa ni Presidente, especially on the war on drugs and criminality, meron lang maraming nawala sa kanilang pera tsaka mga tao. Magbayad lang sila siguro, baka may mga siraulo mag-volunteer para gumawa ng gulo. Samantala, paalala ng mga ito sa mga motorista na maghanap na lamang ng ibang ruta upang hindi maabala sa mismong araw ng SONA dahil ilang kalsada ang isasara. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nanawagan sa Administrasyong Duterte ang ilan sa mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa The Hague Permanent Court of Arbitration noong nakaraang taon na manindigan at susugan ang desisyon ng Arbitral Court ng paboran nito ang Pilipinas laban sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala pa ring nakikitang pagbabago ang aksyon ng China sa West Philippine Sea kahit na ilabas na ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas noong July 12, 2016. Ito ang naging obserbasyon ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kung saan sa ilalim ng kanyang panunungkulan naisampa ang kaso sa The Hague Arbitration Court noong January 2013. Suwestyon niya na maging malinaw sana ang pulisiya ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo. Bukod pa rito ang patuloy na pagpupursige upang maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I suggest that we exhaust all diplomatic avenues that are available to us in promoting the ruling and the rule of international law. Nababahala naman si dating National Security Advisor Roy Logoles sa posibleng kahihinatnan kung magpapatuloy ang militarisasyon ng China sa disputed waters. A militarized Scarborough Shoal would complete China's strategic triangle, giving China full control of the South China Sea. Ayon naman kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaari namang gumawa ng aksyon ng pamahalaan ng hindi makikipagyera. Maaari anyang masusugan ng arbitration ruling na ito sa ilang kaparaanan. Tulad na lamang sa pagpasok ng bansa sa ilang sea boundary agreements sa Vietnam at Malaysia. Kaugnay nito, ayon pa kay Carpio, dapat na maging maingat ang ASEAN member states sa pagbalangkas ng Code of Conduct. With this experience, we must ensure that the Code of Conduct is clear, that it does not supplant the UNCLOS dispute settlement mechanism on maritime disputes. Dapat din anyang maganda ang pamahalaan sa panibagong arbitration case na may kaugnayan sa reclamation activities sa Scarborough Shoals. Nagpaalala rin si Justice Carpio sa dapat na gampanan ng tungkulin ng Pangulo sa usapin na ito. The President cannot simply do nothing to the seizure of Philippine territory by a foreign state. As Commander-in-Chief of the Armed Forces, the President has the constitutional duty to preserve and defend the territorial integrity of the Philippines. Ngunit nilinaw niya na wala namang nilalabag sa konstitusyon ng Pangulo sakaling hindi ito gumagawa ng aksyon batay sa naging ruling ng Arbitral Tribunal.
Muli naman tiniyak ng DFA ang pangako ng Administrasyon Duterte na maprotektahan ang territorial at maritime claim ng bansa kung saan dapat na maresolba ang usapin ng teritoryo sa pamamagitan ng pagkakaibigan ng mga kalapit na bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Makati City. Patuloy na nadaragdagan ang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 6.5 na lindol sa Leyte base sa assessment na isinasagawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Umakyat na sa mahigit 79.6 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng 6.5 magnitude na lindol sa Leyte. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, ito'y bunsod na rin ang patuloy na assessment na isinasagawa ng mga tauhan ng NDRRMC dahil sa ilang kalsada na nagtamo ng crack, subalit patuloy namang nadadaanan ng mga sasakyan. Nagkaroon tayo ng karagdagan na amount dito sa mga nasirang daan. Ang sabi nga natin, bagamat nakapagtala tayo ng mga damages dito, passable. Wala tayong naitala ng mga isolated areas, nadadaanan pa rin ng mga daan na ito at naging lubak-lubak lamang. Sinabi pa ni Marasiga na patuloy ang aftershocks na nararanasan sa lugar. Sa katunayan, aniya ay umabot na ito sa mahigit 800. Kaya paalala nito sa mga residente, iwasan na magpanik upang makaiwas sa disgrasya. Sa ngayon, aniya, ay tuloy-tuloy ang tulong na ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga residente na nasa evacuation center upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang Department of Health tuloy ang pagbibigay ng ating ayuda sa ating mga kababayan. Sa katunayan, yung kanilang binigay, hindi lang naman kasi itong mga gamot. Nagbibigay din sila ng mga tetanus vaccines para makasiguro na hindi magkakaroon ng infection, makaiwas tayo dun sa mga sakit. At bukod doon, meron din silang binibigay ng mga kagamitan para naman sa supply ng tubig. At dun sa huli na itala ng ating report, meron na tayong 2.67 million na assistance mula sa Department of Health. Pinag-aaralan na rin aniya ng pamahalaan ang lugar na lilipatan ng mga residenteng nakatira sa landslide-prone area. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Daan-daang milyong piso na ang nawawala bawat araw sa Region 8 dahil sa kawalan ng supply ng kuryente matapos tumama ang malakas na lindol noong nakaraang linggo. Apela ngayon ng dalawang mambabatas sa Pangulo, isa ilalim na sa state of calamity ang buong rehiyon. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte sina Eastern Samar Lone District Representative Ben Evardone at Samar 1st District Representative Edgar Sarmiento na isailalim na sa state of calamity ang buong Region 8. Ito ay dahil sa epekto dulot ng kawalan pa rin ng kuryente sa maraming lugar sa rehiyon matapos ang magnitude 6.5 na lindol na yumanig sa Leyte noong nakaraang linggo. Isa sa lubhang apektado ay ang industriya ng pagkukopra. Ayon kay Evardone, batay sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA, 300 hanggang 500 million pesos ang nawawalang kita sa rehiyon araw-araw dahil sa kawalan ng kuryente. Marami nang umaangal ng mga negosyante, siyempre tourism, at saka yung livelihood ng mga kababayan namin. Isang linggo na po ang walang kuryente. Dahil walang kuryente, walang yelo, walang ice, hindi pa makapangisda. Apila ng mga mambabatas, dapat magpadala ang pamahalaan ng mga power barge at generators upang may pansamantalang magamit sa rehiyon. Ngunit ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, posibleng bukas ay makapag-supply na sila ng kuryente sa Leyte kapag naayos na ang isa sa kanilang mga transformer. Ayon sa NGCP, isa pa lamang sa kanilang 6 na electric device ang gumagana sa ngayon. Sakaling hindi pa mapagana ang Transformer 6 ay maglalagay ng bypass line upang maikonekta ang Cebu Negros Panay Grid sa Ormoc, Leyte. Weekend pa ito tinatayang matatapos at maisusupply ang kuryente kung may sobra galing sa Cebu. Sinisigurado na ho namin na hindi lang ayos pero stable at safe. Tama. Pag hindi ho kasi stable or safe, number 1, pwede hong sumabog, pwede hong may ma-injure, and number 2, posible hong lumala yung sira. Kung hindi naman gumana ang mga transformer, ay posibleng tumagal pa hanggang sa katapusan ng Hulyo bago sila makapagsusupply ng kuryente sa rehiyon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nahuli na ng mga otoridad ang sospek sa pagpatay sa isang dayuhang senior citizen sa Caloocan City.
Samantala, 2 menor de edad naman ang naaresto sa police buy-bust operation sa Quezon City. Ito ang balita ni Bernardadis. Nahuli ang 15 anyos na si Hazel at 16 anyos na si Patrick sa buy-bust operation ng PNP at PDEA sa Kings Point, Novaliches pasado alas 10 kagabi. Na-recover sa mga ito ang 5 bloke ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 259,000 pesos at 1,000 piso na mark money. Kinukuha pa umano ng mga suspect sa Kalinga, Apayao ang ibinibenta nilang marijuana sa Quezon City, Pasig at Laguna. Gumagamit po kami 3 buwan na. Nakaka-3 akit pa lang ako. Pang-4 sana sa isang araw. Dinala muna sa Camp Karingal ang 2 bago i-turn over sa DSWD. Sa ngayon ay inaalam na ng pulisya kung sinong supplier ng marijuana ng 2. Dalawang 2,788 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim ng Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Ordinansang magbibigay parusa sa mga taong makakapag-iwan ng bagahe sa mga pampublikong lugar ipapatupad sa Davao City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidenteng motorcycle rider sa Angeles City, Pampanga kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Leslie Widem. Sugatan ng isang motorcycle rider ng maaksidente sa Magalang Road sa Barangay Pandan, Angeles City kaninang 1:00 ng madaling araw. Nagtamo ng mga sugat sa paa ang 21 anyos na biktima na nakilala lamang sa pangalang Robin. Ayon sa biktima, papunta sana siya sa bahay ng kanyang kaibigan sa Pulong Bulo mula sa Barangay Kutod. Ngunit nawalan siya ng kontrol sa manibela at sumadsad sa kalsada. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ng biktima, ngunit tumanggi na itong magpahatid sa pagamutan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Pampanga. Pinagbawalan na ng Department of Agriculture o DA na mag-angkat ng bawang ang ilang importer dahil umano sa pagkakasangkot ng mga ito sa kartel. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kasama na sa mga blacklisted ng Department of Agriculture ang 43 importers sa bansa. Ayon kay Secretary Manny Piñola, sangkot ang mga ito sa kartel dahil sa hindi nila pag-aangkat ng bawang. Sa datos ng DA, nasa 57,000 metric tons ng bawang ang kanilang inilabas na import clearance, subalit nasa 22,000 metric tons pa lamang ang dumarating sa bansa. Ang hindi pag-aangkat nila ng mga ito ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng bawang sa mga nagdaang buwan. A cartel is defined as a group of businessmen who manipulate or control the prices of basic commodities to ensure that they make more money. Sa monitoring naman ng DA, bumaba na sa 180 pesos ang kada kilo ng bawang noong katapusan ng Hunyo mula sa 200 pesos kada kilo noong katapusan ng Mayo. Ito'y matapos babalaan ang kagawaran ng mga importer. During the time na dapat mag-i-import sila, hindi sila nag-import kasi mataas yung presyo ng garlic, manipis daw ang kanilang kikitain, which is unfair. Ayon sa DA, nasa 130,000 metric tons ng bawang ang kabuuang konsumo ng bansa kada taon at 7% lamang nito ang galing sa ani ng mga magsasaka. Kaya't lumalabas na nasa 60,000 metric tons ang smuggled. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang DA sa Bureau of Customs upang pagtingin pa ang panguhuli sa mga smuggler. Sa proposed budget ng DA para sa 2018 ay 200 billion pesos ang nakalaan para sa mga programa sa lokal na produksyon ng bawang. Target ng DA na paabutin ito sa 50% sa termino ng Pangulong Duterte. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magpapakalat ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 2,000 traffic law enforcers sa isasagawang 4 na araw na Metro-wide shake drill simula sa Biyernes. Ito ang balita ni Joanano.
All systems go na ang idaraos na 4 na araw na Metro-wide earthquake drill sa July 14. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nakapaloob dito ang muling pagsasagawa ng iba't ibang mga senaryo na posibleng mangyari sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol o ang the big one sa Kalakhang, Maynila. Muling hahatiin ng Metro Manila sa 4 na quadrant. Susubukan sa North Quadrant ang mga senaryo gaya ng evacuation at medical treatment na isasagawa sa Veterans Memorial Center. Mayroon ding fire drill na gagawin naman sa Quezon City Memorial Circle. Sa sentro naman ang South Quadrant sa evacuation, clearing operation at posibleng pagguho ng tulay ng Guadalupe. Samantala, ang West Quadrant ay magsasagawa ng iba pang mga senaryo gaya ng pag-aapula ng sunog na posibleng likhain ng malakas na pagyanig. Habang ang pagkukumpuni naman sa mga sirang water pipes at transportasyon ng mga relief goods ang sasanayin sa East Quadrant. Magsisilbi namang headquarters ng MMDA ang Camp Aguinaldo sakaling bumigay ang kanilang tanggapan kapag tumama ang malakas na lindol. Makikita tayo yung coordination, yung kakayahan, yung mga equipment nila, lalong-lalo na yung komunikasyon. Sakop rin ng isasagawang shake drill ang mga lalawigang malapit sa Metro Manila gaya ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. At dahil isasagawa ang drill ng alas 4 ng hapon, magpapakalat naman ang MMDA ng 2,000 mga traffic enforcers upang magmando ng trapiko lalo't papatak ito ng Payday Friday. Definitely, yung exercise na ito makaka-apekto sa traffic. So yung mga traffic enforcers natin, i-concentrate natin sa mga lugar kung saan ina-expect natin na grabe yung epekto nito sa traffic. Nagpaabiso naman ng MMDA na pansamantalang ipapasara ang Emerald Avenue sa Ortigas dahil sa mga partikular na senaryo doon. Tatagal ang Metro-wide shake drill hanggang sa July 18, araw ng Martes. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Prombi. Epektibo na sa Davao City ang ordinansa nga magpahamtang og silot sa mga tao nga magbilin og bagahe sa mga pampubliko nga lugar. Samtang nagtigom ang mga youth leaders sa Zamboanga ug ARMM diin gituki ang epekto sa radicalism at extremism sa peace process sa Mindanao. Kini ang balita ni Janice Inhente. Ipatuman na sa dakbayan sa Davao ang balaod nga maghatag og silot sa bisan kinsang masakpan nga magbilin og bagahe sa pampublikong lugar sa syudad. Base sa datos sa Public Safety and Security Command Center, halos 400 ka mga report ang ilang malista nga unattended bags kada tuig. This ordinance will make Davao City a safer city, and this will also prevent any yung unnecessary disturbances and nuances sa city. Ang mga madakpan nga musupak sa balaod, pabayron og 1,000 sa unang paglapas, 3,000 sa ikaduhang paglapas og 5,000 pesos ug 1 ka bulan nga pagkapriso alang sa ikatulo nga paglapas. Samtang nagpatigayon kagahapon og terror attack drill ang Davao City Public Safety and Security Command Center sa San Pedro Street, Davao City. Sa aktibidad gipakita sa nagkalain-laing law enforcement agency sa dakbayan kung unsaon pagresponde sa usa ka mass shooting incident. Tumong niini nga mapangandaman sa tanang concerned agency og bisag ang katawhan kung galing adunay susama niini nga pag-atake sa syudad. Almost every week meron talaga kaming drills, independent drills pagdating sa tropa namin. Samtang nagpulong kagahapon ang pipila ka mga Muslim community o youth leaders gikan sa Zamboanga o ARMM. Gihisgutan niini ang epekto sa radicalism o extremism sa peace process sa Mindanao. Gipahimang nuansab ang mga kabatan-unan nga magbantay tungod kay sila ang unang nga target sa extremist group. Na minsan gumagawa sila ng mga gawain pero hindi nila muna inisip okay ba o hindi. So ganun ka-vulnerable ang mga kabataan. Gikon dinasab sa Muslim leaders ang ginabuhat sa Maute Group sa Marawi City nga nakaapekto sa kadaghanang sibilyan. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Philippines. Ibalhin na sa laing lugar ang guba na nga mga buhatan sa Philippine Information Agency nga apil sa mga ginaila nga heritage site sa Baguio City. Kini ang balita ni Bradley Robusa.
Hanggang ngayong buwan na lang ang binigay na taning sa mga tauhan ng Philippine Information Agency Cordillera upang lisanin ang kanilang opisina sa Baguio City. Batay sa nilagdaang sulat ni Deputy Executive Secretary Rizalina Justol, kailangang i-renovate ang luwalhati guest house alinsunod sa assessment ng Office of the President Property Inventory Team. Plano itong gawing cottage house para sa Executive Secretary upang magamit ang mansion house para sa mga pulong. Una nang hiniling sa Office of the President ng grupo ng Baguio Correspondents and Broadcasters na mapanatili sa PIA ang kustodiya sa makasaysayang Cordillera House. Like any good soldier, we will follow whatever orders or directives given us. But syempre, there's always a hope in our heart that there can be win-win situation. Samantala, tumanggap na ng ayuda ang 2,180 residente sa Kabanatuan sa ilalim ng Cash for Work program. Tig 2,500 piso ang tinanggap ng mga benepisyaryo kapalit ng 10 araw nilang serbisyo sa ilalim ng Climate Change Mitigation and Adaptation Project. Bahagi nito ang tree planting, paglilinis at pagtatanggal ng basura sa mga kalsada, pati na ang dredging ng waterways gaya ng kanal at ilog sa lungsod. Sa mga estudyante, pagka meron pong project sa eskwelahan, pwede po natin gamitin. Saka yung paglilinis din po kasi natutulungan natin yung barangay. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa laing balita, usa nga bag-ong farm tourism destination ang itukod sa probinsya sa Zambales. Kini ang balita ni Joshua Antonio. Kilala ang Zambales sa matatamis nitong prutas na mangga. Kaya ito ang bibida sa itatayong bagong tourist destination sa lalawigan na tatawaging Mango City. Itatayo ang farm sa loob ng kampo ng Ramon Magsaysay Technological University sa bayan ng Iba. It might be one of the most important tourism destination that will be created in the next few years, no? Siguro in 1 or 2 years, baka mag-umpisa na. This is the Mango City. Pangunahing makikita sa Mango City ang Botanical Garden, Museum, Gym Bank at Vegetable Orchard. Maaari ding mamitas ang mga turista ng nakatanim ditong mangga. Ayon sa Department of Tourism, ang farm tourism ay isang paraan upang makikayat hindi lamang ng mga turista kundi ng mga investors na malaki ang may tutulong sa hanapbuhay ng mga residente. Malaki ang potensyal ng Region 3 considering that Region 3 have a vast tract of land na productive lands na may potential for agriculture production. Isinusulong naman ni Senator Cynthia Villar na magkaroon ng farm tourism destinations sa lahat ng lugar sa bansa dahil sa malaking benepisyo sa agrikultura. Siyempre, pag ikaw ay tourist farm, pupunta sa iyo yung mga tourist na mag-i-stay sa iyo, mapapakain mo, kikita ka doon. And at the same time, yung tourist farm mo, pwede mo gawing farm school. Layunin ng programang ito na may pakita ang potensyal at ang kingganda ng bawat lalawigan. Binigyan diin ni Senator Villar na kailangang proteksyonan ng kapaligiran dahil dito nakasalalay ang pagunlad ng agrikultura at turismo ng bansa. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Zambales. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Umarangkada na rin sa ibang parte ng Metro Manila ang movie tour ng pelikula ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Ito ang balita ni Mon Hokson. Hindi mapigilan ni Gemma ang umiyak habang nanonood ng Isang Araw, Ikatlong Yugto. Damang-dama raw niya ang bawat eksena na tumatago sa kanyang puso at isipan. Sa dami ng pelikula na napanood ni Gemma, ngayon lang daw siya nakakita ng pelikula na bawat tagpo ay may kakapulutan kang aral. Na-touch po ako kasi yung gawa ni Kuya na binigyan ng pera si Nora pambili ng gamot, ay bahagi niya doon kay Gina Pareño yung ibang pera. Parang naano niya yung gawa ni Kuya na mabuti, gumawa rin siya ng mabuti doon sa ibang tao. Kaya doon parang iyak ako kasi naano ko na sabi niya rin may awa ang Diyos. Hindi lang si Gemma ang naging emosyonal. Karamihan ng nasa loob ay napaluha rin sa mga eksena ng naturang pelikula.
Positibo rin ang feedback ng ilan pang mga nanood ng pelikula. Malaki po ang in-improve ngayon sa itong part 3 na ito. Pwede na po ito sa international kung magkakaroon lang po ng pagkakataon na may palabas sa mga sinihan dito sa Metro Manila. Palagay ko po mas magkiklik ito kaysa dyan sa mga pelikula na wala namang kabuluhan. Dito po talagang makikita mo yung realidad na nangyayari sa pelikula. Matagal na inabangan ng ating mga kasangbahay sa Marikina, Pasig, San Juan at Mandaluyong ang napapanahon at makabuluhang pelikula ni Kuya Daniel Razon. Kaya kagabi ay hindi nila pinalampas ang pagkakataon na makibahagi sa advocacy film na ginanap sa tanghalang Pasigueño sa Pasig City. Bukod sa pelikula, mayroon ding libreng photo booth para sa souvenir ng mga manonood. Mayroon ding inihandang pagkain sa lahat bago umpisahan ang film showing. Una nang itinanghal ang pelikula sa Quezon City, sa South area ng Metro Manila at iba pang key cities sa movie tour na ito at patuloy na lumilibot maging sa ibayong dagat. Sa darating na Agosto ay sa Maynila naman isasagawa ang isang araw 3 yugto movie tour. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Pinaghahandaan na ang recording ng ilang mga awiting nakapasok sa Grand Finals ng A Song of Praise Music Festival Year 6. Narito ang aking report. Nagtipon kahapon ang ilan sa mga grand finalists ng A Song of Praise Music Festival Year 6 kasama si Doc Mon del Rosario upang talakhayin ang guidelines ng nalalapit na recording ng kanilang awitin. Ayon kay Doc Mon, isinasaayos na nila ang mga kakailanganin para sa panibagong ASOP album. At this point, yung final set ng interpreters ay pinipili pa. I hope na matapos yan within the next week. Of course, pagkatapos niyan, I will have to talk with the musical arrangers na mapipili for the songs. Habang tumatakbo yung pag-aareglo, yung pag-aayos naman sa mga lyrics. In short, ang dami pang talagang gagawin. But the recording proper will start first week of August. And hopefully makomplete yung album end of September. Dahil sa papalapit na recording at grand finals, hindi maiwasan ng composer na si Raymil Anania na makaramdam ng kaba. Win or lose, sa akin po, kahit na lose yung feeling ko pa rin, winner pa rin. Kasi yung purpose mo nagawa yung talagang gusto mong isigaw na proud ka sa Diyos. Diba? Kabilang din sa mga awiting mapapakinggan ngayong taon ay ang entry ni Carlo David na interpreter ng isa sa mga nanalong awitin noong ASOP Year 5. I feel like meron akong responsibility to share whatever gift na nakuha ko mula sa Panginoon. Kaya wala namang mawawala and it's gonna be a learning experience. Kaya din ako nag-submit. Samantala, pinuri naman ni Doc Mon ang latest batch ng composers. Kung meron man nagbago, seriously, siguro yung skills ng mga composer. Mas ibang level ngayon. Iba yung level ng skills nila. Hindi ko na nakikita yung mga sakit ng mga composer na nakita ko ng Year 1 at Year 2. Sa ngayon ay 4 pang monthly winners ang hinihintay upang mabuo ang bilang ng finalists. Nakatakdang isagawa ang ASOP Grand Final sa Nobyembre kung saan tatanggap ng ₱250,000 ang composer ng mananalong awit. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ibinunyag ng isa sa mga basketball legend na si Atoy Ko na ang foundation para sa mga nangangailangang dating professional players ay nabuo dahil sa UNTV Cup. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Po 1 million pesos mula po sa UNTV. Pagkakaloob po natin. Kasabay ng championship game ng AFP Cavaliers at PNP Responders sa UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa Smart Araneta Coliseum noong Lunes ng gabi ay formal nang ipinakilala sa publiko ang samahan ng mga dating professional na basketballista sa bansa. Nabuo itong ideyang ito, kung natatandaan natin na 2 years ago naglaro tayo ng isang exhibition game para kay Samboy Lim.
na at that time medyo na-aksidente siya. Ayon kay UNTV Cup Commissioner Atoy Ko, sa UNTV Cup din umusbong ang ideya na buuin ang foundation na ito. And then after that, nabuo yung idea na bakit hindi tayo magtayo ng isang foundation ng mga samahan ng mga dating basketballista ng Pilipinas para in case na may ganun ulit pangyayari, meron tayong samahan na pwedeng tumulong, makatulong. At kaya yung idea yun ay si Kuya Daniel din po ang nagbigay ng idea. Para sa mga itinuturing na legend ng Philippine basketball, napapanahon ang pagbuo ng ganitong advokasya. Dapat ito matagal na, no? Dahil sa mga marami tayong players na yung iba napakabayaan yung sarili, hindi nila nabibigyan ng attention yung buhay nila, diba? Hindi na napaganda. Malaking bagay ito sa mga players. Hopefully magandang launching to. Maraming makapansin at sa mga naging basketball fanatics noong araw na naging successful sa mga negosyo and sa mga buhay-buhay and kung makatulong, and it's a good welcome to the group. Kaya naman masaya sila na muling makabalik sa hardcourt ng Big Dome sa mas dakilang layunin. Well, from the bottom of my heart, nagpapasalamat ako sa UNTV sa pinagkaloob nilang donation sa aming foundation. Okay naman yung purpose ng event na to para din sa mga ex-PBA players na nangangailangan. Kayo sabang sumuporta sa amin sa PBA at sa mga PBA legends. Thank you. But any benefit game na may tutulungan, I'm all for it. So I'm glad to be here. I'm honored to be here. Kay Kuya Daniel at sa UNTV, maraming salamat po at alam ko marami kayong tinutulungan, marami kayong iniisip, pero naisip nyo rin kami. Kaya napakalaking bagay po at pagpalain po kayo ng Diyos. Sa ngayon ng mga dating professional basketball player na naglaro mula 1975 hanggang 1990 na nangangailangan ng tulong medikal, ang target na matulungan ng grupo. Bernard Datis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Lombowen, balik sa inyo Attorney Reg, Angela and Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Oo nga, syempre everyday. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.